Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo, ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti, at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang Bagyot Bituin. Sa bawat kaskas ng hangin sa Bagyo, isang lalaki ang muling umaasa. Hindi pa man sumisikat ng lubusan ng araw, naroon na si Tobias sa tapat ng bakuran ng bakasyunan ng mga Dominguez. Pamilyar na siya sa tanawing iyon, ang mamahaling gate, ang tanawin ng pine trees, ang mahinhin ngunit elegante at makintab na kotse na ilang sandali lang ay lalabas para salubungin siya. At tulad ng dati, hindi siya nabigo. Bumukas ang gate, lumabas si Amelia, lula ng sariling kotse, at kumaway ng may ngiti. Halika na! Masayang anyaya nito. Napangiti si Tobias. Habang sumasakay sa sasakyan, hindi niya naiwasang tumingin sa paligid. Baka sakaling may nakakita sa kanya. Isang minero sa loob ng kotse ng anak ng senador. Isang karangalang hindi niya inaakalang mararanasan. Sa mga nagdaang linggo, naging routine na ang kanilang mga pamamasyal. Ipinapakita niya kay Amelia ang mga lihim na tanawin ng Baguio. Mga lugar na hindi abot ng mga turista, pero malapit sa puso ng isang taga rito. At si Amelia, laging handa, laging masigla, laging may baong kwento at pagkain. May lobster ako ngayon at tuna sandwich. Bago, di ba? Sabi nito habang minamaneho ang kotse sa liku-likong daan palabas ng lungsod. Paborito ko rin ang tuna. Tugon niya, bagamat sa totoo lang, kahit kaning lamig basta't kasama niya si Amelia, sapat na. Minsan, sa gitna ng biyahe, tanong ni Amelia, Mukhang malalim ang iniisip mo, Toby. A penny for your thoughts? Masaya lang akong nakilala ka, Amelia. Sagot ni Tobias, malungkot. Nakilala? Bakit past tense? Tanong ni Amelia. Patapos na kasi ang bakasyon mo eh. Ngunit ngumiti lang si Amelia. Huwag kang malungkot. Magkasama pa naman tayo ngayon, oh. Sa lugar na pinili ni Tobias, sa ilalim ng mga punong pino, tanaw ang buong Baguio. Naglatag sila ng mantel at inilabas ang mga pagkaing baon. Ang ganda rito. Ani Amelia habang kumakain. Pwede ka nang maging guide ng mga turista. Bahagyang nasaktan si Tobias. Sa isang iglap, naramdaman niyang bumaba siya mula sa langit ng kanyang ilusyon. Napansin iyon ni Amelia. Oh, bakit? Tanong nito. Umiling si Tobias. Hindi na niya kailangan ng paliwanag, pero laking gulat niya nang marinig. Naiisip mo sigurong minero ka lang. Samantalang ako, anak ng senador. Pero sanay kami sa pakikisama sa kahit sino, Toby. Sabi nga ng Papa, lahat ng tao pantay-pantay. Totoo bang nasisiyahan ka sa mga ganito? Tanong ni Tobias. Oo, at salamat, Toby, sa mga picnic, sa pagturo ng mga magagandang lugar, sa pagsama mo sa akin. Lumipas ang mga araw, umuwi na si Amelia sa Maynila at naiwan si Tobias sa lamig ng minahan. Ngunit kahit abala sa hukay at alikabok, hindi siya tumigil sa paggunita. Sa mga ngiti, sa pagtawa, sa mahihinang sulyap ni Amelia. At dumating ang araw na hindi na siya nakatiis. Lumuwas siya. Matapos hanapin ang tirahan ng mga Dominguez, humarap siya sa isang gate na mas enggrande pa sa lahat ng nakita niya. Nang dumungaw ang hardinero, buong tapang siyang nagsabi, Sabihin niyo po kay Amelia, si Toby, yung minero sa Baguio, ang narito. Pinaunlakan siya, pinapasok, dinala sa isang marangyang sala. At ilang sandali pa, bumukas ang kurtinang parang lambong ng langit. Si Amelia, papalapit, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang makisig na lalaki. Nakatutok ang ngiti nito sa kanya. Toby!
Masiglang bahati ni Amelia. Ito si Congressman Alcala. Ipinakikilala ko. Hindi nakagalaw si Tobias. Lalamunin sana siya ng sahig kung pwede. Ikinuwento ko sa kanya na ikaw ang naging guide ko sa Baguio. Patuloy ni Amelia. Sa honeymoon namin doon, Sabat ng kongresista. mainam na may kakilala na kami roon. Hindi nagsalita si Amelia. Hindi tumanggi. Hindi nagpaliwanag. Hindi nagkaila. Tumayo si Tobias. Tumangging magtagal. Hindi na siya gutom. Alam niyang babalik siya. Sa ilalim ng lupa. Sa tunnel. Sa madilim na mundo ng minahan. Kasama ang kanyang palang pudpod at pikong pulpol. Kasama rin ang alaala ng isang babaeng kay gandang tanawin, ngunit hindi kailanman maaabot. Sa ilalim ng ilaw ng lamparang dilaw, may batang tahimik nagbabasa ng himala. Mga pahinang may tinta ng kababalaghan, bayanit halimaw, ligaw na pag-ibig at kasawian. Sa bawat liko ng At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa Mga Kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound. It's power. It's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses! Ito ang mga kwento ni Pocholo mula sa comics ng ating mga lola't lolo. Mga kababalaghan, pag-ibig na wagas, superhero sa jeep, engkantong palabas. Walang CG, pero damang-dama mo. Mga kwento ng bayan, pinuhay ni Pocholo.